Katulad mo, Sec Llamas, hindi Yusek Claire class. Sec Llamas, go ahead. Well, sabi ng lolo ko kasi, ang crisis is also an opportunity. Yeah. Yes, sir. Kaya sa Mandarin, ang definition ng crisis ay Mandarin. twofold. No? Yes, ganun yan. Negative as well as positive. Dialectical, di ba? Kaya, halimbawa, sa mga panahon na meron tayong crisis, no, ay mahalaga yan to define leaders. Yeah. Yes. Very defining yan. No? Absolutely. Diyan susubukan kasi ang mga pinuno, di ba? Ditong nakaraang mga araw, medyo bumilib ako. Yeah. Bumilib. Dahil Biglang, talaga ngayon, biglang nadalas ang appearances ng aking minamahal na Vice President. Ang dalas niyang lumabas ngayon. At nagsasuggest siya dami ng opinion mga posibleng solusyon Yes. dito sa crisis na ito. Kaya pasensya na. Medyo pasensya na kay Yusek. Medyo bumilib ako yan. Tatanggapin ko yan. Yan. Bumilib eh. Ang bait ni Medyo Mr. may Sano. kaunti lang na mga kaunti lang na kakulangan. Yan. Kaunti lang naman, no? Halimbawa, pinopose niya kinakabahan ako rito. na huwag kayong mag-carpooling. Huwag kayong magbisikleta. Dahil dapat mag-preserve kayo ng energy sa panahon ng oil crisis. Hindi, biro yan, ha? Sinabi niya yun, ha? Sinabi niya yun, no? Kaya unawain nyo na lang, no? Mag-save ng energy Yes. during an oil crisis, no? At huwag kayong mag-carpooling at huwag kayong magbisikleta. No? No? By her own words shall he be judged. Yeah. No? Hindi ko nababanatan. No? Ayan. Ikalawa, may proposal siya na magtayo ng committee para sa price control. Yan. Dahil tataas daw ang lahat ng presyo ng bilihin. Yan. Talaga nakakagulat. Tataas ang presyo ng bilihin, di ba? Pero kung ikaw ay matagal na mayor, Yan. ikaw ay vice president, ikaw ay matagal ng local official at saka national leader. Number 2, na pinakamataas sa ating bansa. Yan. Dapat siguro, minimum, medyo alam mo na trabaho ng Department of Trade and Industry. Yan, di ba? Dapat trabaho nila yan eh. Hindi mo na i-create yung isang committee. Di ba? Na katulad niyan, no? Kaya, again, hindi ko na yan masyadong uurutin. No? Oo, dahil napakagaling na proposal. Yeah. Magtayo ng committee para sa price control. No? At ikatlo, pinakamaganda. No? Dahil nung COVID daw, ang ginawa nila, no, para matulungan yung mga taga Davao na stranded sa Manila, nagpadala sila ng eroplano. Nakita ko yun. Ganun din daw yung ating gagawin dito sa Middle East. Na meron tayong mahigit 2 milyong OFW. Magpadala tayo ng eroplano at dalhin sila rito. Yun yung kanyang proposal. No? Maganda yung proposal na yun kung walang gera. Maganda yung proposal na yun kung walang libo-libong drones na naghahanap ng target. Mga missiles na naghahanap ng mga target at mga fighter jets na nagbabarilan, nagbabanatan doon, no? Kaya yun lang naman yung qualification ko. Napakaganda ng proposal kung walang gera. Di ba? Ang tawag doon, no-fly zone eh. No? At saka, at saka yung mga airport, binobomba eh. Ang hirap mag-landing. Mga oil tankers. At saka yung presyo ng gasolina, nag-multiply 4 times. Baka mga Taipan lang ang pwede bumahe ron. No? Tapos, Meron pa. tapos, ay tanungin natin yung ating OFW, ilan ba yung gustong umuwi? Dahil naalala ko, nung gera sa Libya, no? Civil War. Padala tayo doon. Susundo. Sabi nila, no, thank you. No, thank you. Okay kami dito, di ba? Kaya konsultahin natin sila. Halimbawa, yung Royal Air Force ng Singapore, the other day, ay ginamit yung kanilang military planes para sumundo ng 24 na mga Pilipino. Nagsabi na gusto nilang bumalik immediately. Pero 24 is 24. 2 million is 2 million. Di ba? Malaking diferensya yata. Kaya, kung ikaw ay mag-a-apply na maging presidente sa 2028, medyo baka kailangan mong ayusin yung iyong mga proposal. Dahil baka mabanatan yan ni Michael Pahat, ni Alan Herman, ni Doc Guido,
Dahil yung mga yan, mga nitpicker yan. Mga nitpicker yan eh. Walang generosity yung mga yan. Kaya ingat ka. Ingat ka sa mga proposal mo dahil susukatin ka eh. Yun. Susukatin ka sa panahon ng krisis. Tapos ganyan kagagaling. Ang iyong mga proposal, ay nako, yari tayo dyan. Diba? Kaya, yun lang. Okay. Nalito ko. Akala ko pinuri eh. Pinulbos pala eh. Ang bait niya, ang bait niya. Para bang ibig mong sabihin, hindi siya gumagamit ng utak? Hindi naman. Hindi naman gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang, Pakiliwanag na ang sinasabi ko lang, kung mag-a-apply ka as president, dapat presidentiable ka. No? Ngayon, yung utak, Susunod na lang. kahit Susunod mo. dahil, Palo. Sabi itong dalawa. hindi dahil, Direk, sa kanila lang ng dalawa, kinakami sama. actually, ayon sa saya, ang ginagamit pa lang natin na capacity ng ating utak, wala pang 10%. Diba? Ang problema, yung iba, Pero ginagamit pa ng percent. 0%! hindi naman, mga 2%. Yun yung problema rito eh. Ilalagyan ng laman yung aking ibig. No? Hindi ko naman sinabi yun. No? Linawin natin. No? Linawin natin. No? Napapahamak ako rito eh. Hindi naman ako ganun ka... Hindi naman ako ganun ka, Kwan. Hindi naman ganun ako magpuna ng mga tao. Meron naman akong respeto. Diba? Kaya nga kanina sabi ko sa intro, merong mas malaking pala dito eh. No? Malalaos ako, tsaka masisira dito eh. Diba? Manliliit ako doon sa pala na katabi ko. No? Parang bako sa ECU. Baka sa next Saturday, magkuha na rin ako Ace of Hearts. Baka nga, doon ako papunta eh. Wait, meron ko naisip. Di ba sabi mo ang proposal, no bike, no carpooling? Nakakabawas ng energy. Hindi, kasi baka gusto niya lagi plane. Pa-abroad. Oo, dahil nagsimula yung Iran War, wala siya dito. Wala siya dito. Hindi, sabi nga kasi ni Bibi Sara, di ba, 2022 pa, dapat pinaghandaan na yan. May binabanggit siya nga na dapat Yeah, na oo. di ba? Dapat may crystal ball dapat. Na-foresee na yan, ganyang... Well, yun naman, Pinag-uusapan na raw na nandun pa siya eh. well, yun naman ang kwang ko. Ang konting pitik ko sa gobyerno. Dahil dapat itong mga bagay na ito, hindi pinaghahandaan pag may krisis na. Dapat ito mas earlier. Correct. Pero kung hindi na paghandaan, tapos may krisis na, marami pa rin pwedeng gawin ng gobyerno. Correct. Papatawag ko lang yung big players sa Malacanang. Oy. Alam namin, merong free market tayo. Alam namin, may oil deregulation. Pero marami kaming pwedeng bigay sa inyong problema. Kung lahat ng itong increase na ito, itong crisis na ito, ipapataw nyo lang sa mga consumer. Kaya tawagin natin. Sir. Yan. Agree. Ano lang, dahil mga bilyonaryo yan, wala nang masyado mawawala. Sabi nga ni Yusek Claire, huwag muna pera, patriotism muna. Correct. Ang ganda na, no? Eh, syempre kasi sa salita, yung binanggit kasi kanina, salita talaga yan, eh, di ba? Yung pag nagsalita ka rin, paniniwalaan ka eh, kung may worth yan, di ba? Ini-intro mo ba sarili mo? Akala ko ini-intro mo sarili mo. Hinihintay kitang sa tulungan. Nakita mo yung camera natin? Sa kanilang dalawa na lang ako. Ayan nga eh.